Nananatiling nakataas ang Public Storm Warning Signal number 2 sa Cagayan. Kaya naman hanggang ngayon, bawal pa rin maglayag doon ang lahat ng uri ng sasakyang pandagat. May news to go si Dante Perelio. Dante. Yes, Howie. Bawal pa rin nga maglayag ang lahat ng uri ng sasakyang pandagat dito sa Apari, Cagayan at sa mga baybaying sakop nito kahit nga wala nang nakataas na Public Storm Warning Signal. Mahigpit pa rin pinatutupad ng Philippine Coast Guard Apari Station ang no-sail policy rito. Kailangan daw kasi itong gawin upang masigurong ligtas sa mga bumibiyahe sa karagatang sakop nito. May gale warning pa rin kasi o babala ng malakas at mataas na alon mula sa Pag-asa dahil di pa rin tuluyang nakakalabas ng bansa ang bagyong Egay. Di pa rin pinapayagang maglayag ang isang passenger vessel at 20 bangka na biyaheng Camiguin at Calayan. Stranded din ngayon sa pantalan ng Apari, San Vicente at Claveria ang 37 mga pasahero. Sa ating mga kababayan dyan na papalao dito sa area, no sail policy tayo ngayon, simula pa noon 3 hanggang sa ngayon hanggat hindi pa lumalabas sa AOR. Sana sumunod na lang tayo. Ang ibang residente naman na umaasa lamang sa pangingisda, gumagawa ng paraan para di magutom ang kanilang pamilya. Tulad ng 45 taong gulang na si Mang Eliseo na nagtsatsagang manglambat ng isda sa tabing dagat. Dala-dalawang piraso lang nakuha namin. Hindi ko kayo makalaot ngayon. Wala, itong hangin. Hangin. Delikado. Delikado, may bagyo. Ang magkapatid na Erwin at Joseph naman, sinasamantala ang pagkakataong makahuli ng lamang dagat na usimay o sea bugs na singsarap raw ng alimasag. Marami raw kasing naglalabasan nito tuwing malakas ang alon. Anong lutong ginagawa dyan? Asin lang? Oo, asin lang. Tapos? Wala. Anong lasa niyan? Parang alimasag ba? Oo. Howie, ayon pa sa Philippine Coast Guard rito, sa sandaling tuloy ang makalabas na nga ng bansa ang bagyong Egay, ay balik normal na rin ang mga biyahe ng mga sasakyang pandagat rito. Samantala, Howie, kagabi ay bahagya rin nating naranasan ang isang mahinang lindol dito sa may Apari, Cagayan na nagtagal din ng halos 30 segundo. At yan ang latest update mula pa rin dito sa Apari, Cagayan. Dante Perelio, GMA News. Yes, Dante. Ang nakikita ko ngayon, no, dyan sa live video mo, maliwalas yung panahon. Oo, maliwalas yung nakikita nating panahon dyan sa video mo, no, kung saan ka nakatayo. No? So, ang forecast dyan ay posibleng sumuma uli yung panahon. Tama ka, Hawis, pero sa ngayon, no, masyadong mainit nga ang panahon dito. Katunayan ay masakit nga yung tama sa balat ng araw. Pero tulad nga ng sinabi mo, dahil nga dito sa isang papasok na bagyo, ay posible pa rin magkaroon ng mga pag-ulan sa bahaging ito, Hawi. So yung payo nga sa mga tao dyan ay stay put muna. Kaya dyan muna nag-gather ng seafood yung mga tao. Tama, Hawi, kaso napansin din natin kanina habang nag-iikot tayo dito sa may bahaging ito nitong pier, ay may mangilan-ngilan na rin mga mangingisda na nakikita tayo nga nagsimula ng nagpalaot. At ang iniisip daw kasi nila ay kung magtatagal pa nga na hindi sila makabiyahe ay magugutom ang kanilang pamilya. Total rin naman daw ay medyo maganda na nga yung panahon ngayon at kung sakali naman daw na muling umulan ay saka na lamang daw nila uli sila titigil sa pangangisda, Hawi. Okay, kaka-close up lang ng cameraman mo dun sa alon. Para sa lugar na yan, malakas na ba yung alon na yan o parang ordinaryo lang para sa Cagayan? Hawi, ang sabi ng mga taga rito, itong ganitong klase ng alon na nakikita nyo ngayon dito sa ating live na kuha, yan daw ay karaniwang taas na ng alon. Pero para naman sa Philippine Coast Guard, mas mabuti na nga rin daw yung nag-iingat at dahil nga nananatili pa rin nakataas ang gale warning na mula sa Pag-asa, ay pinipilit pa rin nilang i-implement ito nga no-sail policy at lagi nilang pinapaalalahanan yung mga residente rito, partikular na nga yung mga residente na nabubuhay sa pangingisda na kung sana ay maaari daw ay sumunod na lamang sa kanilang pakiusap, Hawi. Okay, maraming salamat, Dante Perelio.